Ayan, so hello po. Mag-a-upload po ako ng isang short tutorial video kung paano po tayo maghanap sa e-library ng Supreme Court gamit ang ating GR number. So, ayan. Just like for an example, binigyan tayo ng case na Bacani versus Nacoco o yung National Coconut Corporation. Tapos, ang nahanap natin sa internet ay yung kanyang case digest. Makikita natin dito, napakaganda naman ng case digest. Pero sometimes yung professor natin, ina-expect tayo na mabasa natin yung full text. So kung maghahanap tayo ng full text ng kaso, tapos available naman ito, itong GR number, ito na lang gamitin natin para mas mabilis na mahanap yung kaso doon sa Supreme Court e-library. So i-copy lang natin to. Ayan. Sa Supreme Court e-library, i-click nyo lang itong e-library search. Ira-route kayo sa page na to. So select category, hindi na ako nagse-select dyan para malawak yung broad yung kanyang scope. Indexes all, search query. Ayan. Kunwari, lagay lang natin. Ayan na yun. Nakalagay lang siya dati kanina kasi nagsisearch din ako kanina. So, once nandito na to, ang gamitin natin ay all of the words, hindi po yung exact phrase, hindi yan, hindi po yung any or boolean. So, all of the words po lagi ginagamit ko. So, just leave it be. Wala tayong gagawin dyan. So, just click search. And then, ibibigay sa atin yung search results na kung saan nabanggit yung GR number na to, yung hinahanap natin. So, to clarify kung ano yung hinahanap talaga natin doon sa case digest, tingnan natin yung decision date. Ayan, November 29, 1956. So, ayan, November 29, 1956. So, this is it. Ito yung pinaka-full text niya. So, ganun lang kasimple. Paano gamitin yung GR number sa paghahanap ng case dito sa e-library search. Happy reading sa lahat at nawa ay good vibes kayo habang nagbabasa. Thank you and bye-bye.